Hello, good morning, beautiful people. Ayan, ang lola ninyo. Teka lang, mukhang ang alindog ko ay hindi kaaya-aya. Ganyan, trying to reconnect. Okay, how are you? Lutong Macau, mga kaganapan sa ating bayan. Sa maraming mga issue na dapat ay bigyan pansin ng lola ninyo. But kagabi kahapon, naging busy ako sa pakikipag laban sa buhay dito sa Amerika. Serrano Cheese watching. I love you. Happy New Year. Ma'am Arliza. Oh my gulay. Ang mga hitad. New Year na New Year. Laging nag-aabang kay Lola. Okay, doggy. So, dito ngayon sa kanto ng kanto ng Los Angeles. Naghahanap ako ng away. Shoutout sa aking palanggingging. Sa aking palangga, Brenda, my love. You know, welcome back to Los Angeles from Mindanao. Oh, see you soon, palangga. Magpa-party kami, nag-invite ang aking mga kaibigang magaganda, katulad ninyo. Anzac, hello, my dear darling. Melvin, how are you, sweetheart, my Valentine? Oy, malapit ng Valentine's Day. At abangan niyo ang aking world tour. Di ba, meron akong concert. Ayan, nag-concert ako. Ay, trim. At palangga sa aking mga palangga na nagmi-meeting ngayon. Si Sir Zorro, si Cecil the Sexiest, Ma'am Arliza, Ma'am Melvin. Melvin Hitad. Ayan, ang mga palangging ko. Simple Core. Okay, Happy New Year, my darling. Ma'am Teresa, yan sa lahat ng mga palangga kong mga matatalino at gising ang diwa at ang puso ay para sa katotohanan. Thank you so much for staying here with my beauty. Hello, Ana Brenda Palangging. Ayan, si Bill, ayan si mamamalengke ako bibili ako ng leggings. So actually, bibili ako ng leggings, inaantay ko lang yung ang aking assistant secretary. Hello, darling. Inaantay ko lang. Pag nandito kami sa ngayon, nandito kami sa Los Angeles, California. Hi, darling. Hello, mga solid maharligan. So, bibili ako ng leggings kasi may mag-acrobatic ako. Mag-acrobatic ako. So, ang dami nagme-message sa akin, ano ba yung opinion ko sa video ng ating bonggang-bonggang First Lady. Well, kailangan niya nakaupo ako. Wag ngayon kasi nagda-drive ako, Taiko, Neneng, Judy. Magda-drive kasi tayo. At mamamalengke pa ako. Alam mo naman ang buhay ko din sa Jamaica. So, abangan nyo yan, yung aking komento sa mga video, mga kaganapan. At of course, dito sa kay Boying Remulla pa rin na Lutong Macau. Ayan. So, pero sa totoong buhay lang. Sa totoo lang, ayan, sabi ko, happy lang. Lagi akong ganun, happy lang. Pero niloloko na talaga tayo. Pinagloloko na tayo ng mga nakaupo sa gobyerno. Imagine nyo, 3 months. 3 months sa buswelto yung kanyang anak. O, diba? 3 months lang. Samantalang yung regular na tao, yung mga kaso, inaabot ng taon. Tapos itong kanyang Junakis, bonggang-bongga absuelto. Kasi yung judge na nagdesisyon yan, Moldes, right? Hindi ko lang hawak ang papel, but I will talk about this later. Again, ang daming issue. May bumulong sa akin, na nakabaro niya rin. Sir, mukhang, magkano ba? Magkano ba? Or, ang bumulong sa akin, eto we'll talk about this later, formal. Yung nakaupo ako ng bonggang-bongga. Kasi, mahirap mag-vlog na wala tayong hawak na fa-fel. Pero may bumulong sa aking, bubwit. Na ito pala, ang nag-desisyon, Hi Melanie, nagdesisyon sa kaso ni Boy, sa kaso ng anak ni Boying ay mukha, okay? Pinangakuan ng posisyon. Oh, yan, mga abogado dyan ng mga hitad. Mga abogado, mga palangga. Alright? Long time absent ako, sabi ni Kat. Pinangakuan pala ng posisyon. Kaya pala ganon. Yun ang nabulong sa akin. Moldes! Naku, mukhang may ginagawa ka pa, inaabangan kita. Alam mo yun? Inaabangan kita ng bonggang-bongga. Meron ka pa palang ginagawang kapalpakan, hindi ko pwedeng isiwalat ngayon, pero babantayan ka namin.
O magkano ba? Ano ba pinangako sa'yo ni Boyong? Diba? Niloloko na tayo. Pinangakuan ka daw. Ano yun? Pinangakuan ka ng pag-ibig? Pinangakuan ka ng pwesto and everything? Oh, nakakahiya. Alam mo, itong lahat ng mga ito, whether hindi alam ng Pangulo, magre-reflekto sa ating pamunuan. Tandaan ninyo, day 1 pa lang, bago pa nag-declare si Bongbong Marcos, hi April Gonzales ng Batangas, si BBM, bago pa nag-declare ng kanyang kandidatura, nung itong taon na ito, 2022, sinamahan natin siya. Okay? Sinamahan natin siya, like isa ako sa sumama sa kanya sa electoral protest niya. Para lang, 'di ba, maibangon natin muli ang Pilipinas. Pero yung mga taong inupo niya, ito'y maglulubog sa kanya. I will give him the benefit of the doubt. I will give you the benefit of the doubt, Mr. President, that hindi mo to alam. Yung ginagawa ni Bonjing. Ganon ba? Kapag anak ka ng isang Department, SOJ, Secretary of Justice, ganito na ba ang justice system? Wala na bang ang hustisya ba ay para lang sa mga nakaupo? Alam mo, ang dami-dami palang problema, mga palagay, mga OFW, no, na hindi na nakakauwi sa Pilipinas ng matagal-tagal. Ang daming problema sa bayan. Ang mga bata natin pala ngayon, nalululong na sa mga, tuloy-tuloy pa rin yung online gambling. May mga nagrereklamo sa akin, yung SME, Small Medium Enterprises, na hindi nakakasingil sa kanilang mga yung mga kapitalista. When you say kapitalista, yung mga, 'di ba, yung mga SME kayo, nagsusupply kayo ng mga bagay-bagay. Let's say I'm not saying ito yung mga binabanggit kong pangalan, like sa San Miguel, like PLDT, like yung mga malalaking corporation, nagsusupply kayo whatever products you have, guys. 'Di ba? Pahirapan ang singil na mga SME. May mga SME ba dyan? Pinapahirapan sila instead na yung, what do you call it? Yung bayaran sa kanila, ibabayad dito sa mga SME. Let's say, nag-supply ka ng sibuyas. Kunyari, sa SM. Nag-supply ka ng sibuyas, SME ka, isa kang, nag-angkat ko lang kunyari, I'm just giving you an example sa farmer. Kasi nagagalit ako palangga, hindi ko kinakaya ang problema ng bayan na mga nire-report sa akin. Instead na magbayad in 1 month, 'di ba, 2 months, consignment. Ayun, consignment, naisip ko yung word. Consignment for 30 days or 60 days. Ang ginagawa ng mga malalaking negosyo, 6 months or 1 taon, minsan hindi pa sila nababayaran. At ito yung mga pinag-usapan natin, Mr. President. I hope yung pinag-usapan natin at pinag-usapan ninyo, yung pinangako po ninyo sa taong bayan na tututukan ninyo ang small, medium enterprise. Ito ay talagang isabuhay. Imagine ninyo, walang magawa yung SME, yung maliliit na nagninegosyo, na nagsusupply ka na ng tanglad, sibuyas, or kung ano man ang sinusupply mo sa malalaking business, kasi wala kang choice. Dahil kapag nagmatigas ka, na kailangan na kayo magbayad. Let's say for example, ang mga Villar, yan, yung mga ganyan. May issue na to dati. Marami kayong mga suppliers na hindi nyo binabayaran kaagad. Diba? Kayo lang ba ang pwedeng mabuhay? Itong mga maliliit na nagdinegosyo na umiikot lang yung kanilang puhunan, di ba? Hindi nila mapapaikot yung kanilang pera kasi nga inaantala nyo yung pagbayad sa kanila. Ang dami po, alam mo, sabi ng friend ko, sabi niya sa akin, one at a time. One at a time yung problema, baka makrung-krung ka. Hindi ka ba makukrung-krung yung mga nagrereklamo sa inyo? Maliban sa Marina, may reklamo sa akin. May mga papel na hindi ko po kayang accommodate dahil, I'm busy. I have, may buhay din po ako dito. But ganun pa man, I'm just sharing it to you kahit pa konti-konti. Nilulutong Macau na tayo ng gobyerno ang ginagalawan natin. Mr. President, alam ko kaibigan mo yan. Yung mga malalaki, mga oligarchs, nakita ko yan noong May 9. Aboitiz, Ayala, lahat ng mga bonggang-bonggang apelyido na kilala sa lipunan. Sila lang ba ang pwedeng magnegosyo at manggipit? Ito mga SME na pinangakuan natin, natututukan sila. Naalala ko pa, sinabi mo, Mr. President, sa Go Negosyo. Ito, tandang-tanda ko, hindi ko ito makalimutan. Dahil sinasabi ko to sa mga follower ko, wow, ang galing-galing ni BBM. Why? We have to elect BBM kasi, let's say for example, sa isang sa mga probinsya ninyo, ang sabi niya pa, na parang first time yata narinig, I forgot lang po kung anong barangay doon, na merong
is it suka? Ano ba yon? Wine. Basta may nakadevelop ng isang ng ating farmer o local doon sa lugar na yun. Hindi ko lang kung Pampanga na wine. Hindi ko lang kung anong pangalan ng prutas. Is it basta wine, nakapag-develop ng wine. Hindi ko na maalala. Meron na dementia ang lola ninyo, sorry. Tumatanda na. Basta nag-develop ng isang produkto out of local products. Yun ang sabi ni BBM sa Go Negosyo na sabi niya pa nga, ito yung mga dapat natin tulungan. Na i-improve natin o tulungan natin ang ating mga local farmers, local makers, na bigyan sila ng pathway to promote their products, let's say sa mga big corporation, o bigyan sila ng way para bigyan na i-develop yung kanilang produkto, bigyan sila ng tamang skills, tamang machines or whatever, kung gumagawa sila ng wine o kung ano pa man, di ba? Yun ang sabi ng Pangulo, kaya tuwang-tuwa ako. But what's going on now? Are we doing that? Instead of itong kaguluhan ng PNP, mga kaletsya ng PNP ngayon, na alam ko naman, ano lang naman yan? No, here, you can see here, darling. Darling, may Clementine. Ayan. Yun, kasi makikita yung beauty dyan. Baka matalbogan mo pa yung beauty ko. Ayan. So, ready na yung aking stockings. Ayan. Ayan. Ang leggings malamig kasi dito. So, mga kaibigan, yeah, you can have a seat. You can go somewhere else. So, anyway, maya na. Okay. So, mga palangga, yun yung sinasabi ko na, sinasabi na ating Pangulo, alam mo kasi nalungkot ako, may kausap talaga ako kagabi tungkol sa SME. Sabi niya, ito, hindi kami makasingil. Gusto na namin mag-abroad. Sabi sa akin nung kaibigan ko, palangga, sabi niya, ano bang future ko dyan pag pumunta ako ng California? Sabi ko, kumuha ka ng visa, pumunta ka dito, i-convert natin sa student visa, ako na bahala sa'yo, sagot na kita sa banga. Hindi, totoo. May anak itong kaibigan ko, they're doing good, may bahay sila kahit papaano, tapos, you know, kasama niya yung anak niya, yung partner niya, you know, they're okay. And, sabi niya sa akin, nalulungkot ako kasi sabi niya, kahit na hindi ko gusto si BBM, alam mo yan, hindi talaga ako Marcos, sabi niya sa akin. But, binoto ko dahil, akala ko, sabi mo din, parang sinisisi pa ako, na mas magbuti dahil gusto nilang i-redeem yung kanilang pangalan. Yun yung talaga sinasabi natin dahil, di ba, sinira ng mga dilawan, yung pangalang Marcos Sr. Sabi niya, pero, alam mo yan, sabi niya, friend, na hindi talaga ako Marcos, pero dahil gusto ko rin bigyan ng chance. Dahil nga, dilawan siya actually. Dilawan siya. Pero parang pareho lang, sabi niya nung mga nakaraan. Pero ngayon parang it's worst. Kasi kaming mga SME, hindi namin naririnig yung pronouncement ng Pangulo. Sabi ko, baka busy lang ang lolo natin, mga ganyan. Sabi niya, like ako, sabi niya, nagsusupply kami. Until, sabihin ko na yung pangalan, yung ano nila, Villar, yung company nila. Hindi sila nakakasingil. Oh, nagsusupply sila ng kanilang mga servisyo, na mga service o kanilang mga produkto dyan. Tapos hindi sila makasingil. Ang sabi pa daw, mga palangga, nito mga kapitalist na ito, mga kapitalista ng ating bayan na gusto nila, sige, mag-supply ka sa amin o kung kaya mo, isang taon bago ka bayaran. Tangina, hindi ba ako magagalit? Dan sabi ko, really, that's happening, my dear friend? Sabi niya, oo, hirap na hirap kami, kaya gusto ko na nga mag-abroad na lang kami. Pinag-ano daw niya, mag-OFW or mag-migrate. Sabi niya, mag-iipon lang ako, I'm thinking about going to Calgary, Canada, or kasi may kaibigan siya doon, or California. Sabi ko, pag dito ka sa California, sabi ko, teritoryo ko California, akin to. Sabi ko, dito ka, so ano ka dito, kakabog ka dito. Alam ko yung pasikot-sikot ng California. Kahit sabi ko nga, pag tungtong mo pa lang ng Los Angeles airports, magbabas na tayo, itutour kita para ma-familiarize mo ang Los Angeles. You can survive here. Ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, kumusta naman yung hate crime, punyeta? Wherever you go, may hate crime. It's up to you how to, deal with that, or that's random. Sabi niya, oo nga, sa Pilipinas, parang nakalagay sa hukay yung isang pa ako. Sabi niya, kasi, ang tumataas lang ang buhay, yung may mga connection sa politika, yung may mga negosyante na nakasipsip sa gobyerno. It's true, it's happening now. Tapos ito pa yung PNP ngayon, nagkakagulo sila. Dahil sa droga na yan, na pinpoint na, hindi pa maano-ano ni Abalos. Tapos,
Oh my goodness, really? Really, Charlie? 6 months pa lang ganito na mga eksenang kaganapan? Hindi ba nakakarimarim yan? Tapos yung mga bata daw, sabi sa akin, yung prone na sa, I have to say this mga palangga, mga bata at 12, 13 years old, kayo ba may mga kamag-anak na gano'n na prone sa, hindi prone, na infected sa HIV, sabi niya sa akin. Sabi ko, dapat pala ang maging spokesperson dyan, si Taning. Diba, Taning? Siya, ikaw mag-spokesperson, magkaroon ng awareness yung mga bata. Kasi daw, itong mga batang ito samot-sari na ito ha, yung pinag-uusapan natin. I know if you know someone. Kasi wala naman ako dyan sa Pilipinas, so yung mga nangyayari na mga maliliit, na sila nakaka-experience, sinasabi sa akin. Sabi niya, as early as now, 12 years old, 13 years old, infected. Sabi ko, paano nangyari yun? So, syempre, pag nag-usap kayo, minsan lutang ka kung ano iniisip mo. Sabi niya kasi, ito yung mga bata na mga mahihirap na makainom lang, binibiktima ng mga, you know, alam mo na kung sino nagbibiktima doon. So sabi niya dapat magkaroon ng awareness yung mga bata, yung mga magulang nila, i-educate sila kasi tumataas yung cases, ganyan-ganyan. At nalulungkot siya kasi I think sa company nila, you know, friend of her friend, may ganong ganong case na kamag-anak. It's so sad. Dahil sa kapalpakan ng mga taong namumuno sa atin. I'm just talking dun sa palpak. Yan, kung tumataas ang rate niyan sa atin sa Pilipinas, dyan sa DOH, Department of Health, i-aware nyo yung mga tao paano maiwasan ng kanilang mga anak. Kasi itong mga batang ito marupok, mapusok. Naging bata tayo lahat. Lahat tayo may kalandian sa buhay. Lahat tayo may tuksong pinagdadaanan. When you're young, you're stupid, sabi nga nila. Pero itong mga batang 12 years old na nabibiktima ng mga, you know, mapagsamantala, you know what I mean? Dapat i-educate sila ng safe sex. Protected. Kasi we're growing. Itong populasyon sa mundong ito nagiging lalong masama. Look at the government. Harap-harapan niloloko tayo ni Boying. Saan ka makakita? Tinanggap mo yung pakete ng Mary Jane. Tinanggap mo. The fact na tinanggap mo. Nakalusot pa. Binubutas na yung batas. Kasi nga, yung nagdesisyon ng judge yan, sabi ko, I will talk about that pag nakaupo ako para meron tayong lamesa. Hirap ng ganito eh. May pinangako sa kanya. So, tututukan ka namin, sir. Hindi ka makakalusot sa mata ko. 4 ang mata ko ngayon. Ilan ba ang mata ng tutube? 4, 5, 6. Evangelina, pero yun nga sa dami po ng problema. Yung mga police pa rin, mga police na mga nasa lowest rank. Yung mga misis nila, nagme-message sa akin na hindi ibinibigay yung kanilang SRI. Yung mga ganon problema. Lulubog ang Pilipinas. Parang close ni Bonjing, sabi ni EJ yung judge. O sabi ng Intel, may nakapagsabi din sa akin. Eto ba? Sabi ko nga, Mr. President, pakicheck nyo yung mga ano ninyo. Yung inyong mga appointees, baka ginagago na po kayo. Hindi, baka ginagago na ang taong bayan. Hindi kayo, Mr. President, eh. Ang kami, yung mga taong bayan, yung mga kamag-anak namin na nandiyan dyan. Yung mga kaibigan kong nagagandahan. Sayang naman yung alindog nila. Sabi ni Evangeline na Denila, no justice. Yeah, dahil ang hustisya para lang sa may kapit. Pinagluluko tayo mga palangga, lutong Macau. Ang nangyayari dito, niluluto ninyo lahat. Nagluluto na nga kayo ng pulburon, lahat, pati kaso niluluto ninyo. Tama ba yan? Babangon ba ang Pilipinas? Ngayon yung issue dito sa video ni Marie Nicolas, bakit pinalusot ni Da Junior? Sabi ko nga palangga, we're giving him the benefit of the doubt kung alam niya to. Dahil syempre, bisi-bisihan ang lolo natin. So hindi ko alam, baka ino-onsi na siya ni Bonjing. Kasi may pangako daw dito sa judge na nagdesisyon ng kaso na i-absuelto yung kanyang anak. Moldes, right? Pinangakuan. Ano? Pinangakuan ka ng pag-ibig? Pinangakuan ka ng upuan? Kaya dito sa issue nga, sa video ng ng First Lady, I will talk about that later. Uupuan natin ng bongga-bongga kung ano magiging impact niyan. Yan, palpak ang OPS niyan. I will tell you later.
as soon as I get home. Ay, mamalengke pa pala tayo, no? Bibili pa kami ng aming lalapangin. So, dami problema. Another issue, ito, dyan tayo sa Pilipinas. No, yung mga tao lulong sa online, online gaming. Right on your fingertips. Ang dami palang mga online gaming pa rin. I thought na, ano na yun, natigil na. Natigil na yung mga online gaming. Ano ba yung mga iba't ibang online gaming? Kasi naalala ko, nasa Pilipinas ako, may mga, nakasakay ako sa Uber ba, taxi, whatever. Si Manong, kinukwento niya sa akin na, nagsisugal siya online. Hindi naman yung sabong, pero may iba pang online eh. Ba't itong it's pala, ino-online na ngayon? Hindi ko alam yun, kagabi ko lang nalaman. Ang dami mga online. So yung mga tao, na-hooked up na sa pag-go-online. Imbis na productive ang buhay ng mga kabataan, or di man kabataan kayo, natututok na kayo kasi umaasa kayo dun sa game na yon. Instead na yung livelihood program, livelihood ninyo, ang pagyamanan ninyo, pero yung hope ninyo nasa online gaming, sa sugal. Wala naman ditong online gaming sa Amerika. As far as I know, wala. Punta ka ng casino. Yeah, like ako, next week pupunta akong casino. Kasama ko yung friend ko si Palangga. Palangga, maganda ka na $100 mo. Hanggang 50 lang ako. 50 lang. Libre niya daw ako ng buffet. Thank you, Palangga, in advance. Happy New Year. So, pero sabi ko nga, ang hirap i-detach yung bilang isang Pilipino. Kaya kayo mga hitad kayo, mga jotang gini ng mga talunan, mga hater sa buhay. Sinasabi nila kasi, kayo mga OFW, or kayo yung mga nasa Amerika, o nasa Canada, nasa Europa, nasa UK, ayan, yung mga gumagamit ng Sendwave, ayan. Kayo mga yan, huwag na kayo, may nababasa pa ako, ano ang pakialam mo sa Pilipinas, Maharlika? Manahimik ka dyan sa Amerika? Really? Hi! Ipinanganak ako dyan sa Amerika. Sa Pilipinas, ha? Diyan ako pinanganak sa Maynila. Batang Maynila ako. Pero ang bibig ko tumigas. Okay? Dahil inubog sa Bisaya, kaya matigas ba? So wag niyo akong pinagbabawalan na magsalita. Kayo nga, hindi ko kayo pinagbabawalan, tinatawag niyo akong tutubi. Mga Jonyeta kayo. 'Di ba? Wag niyo kami pinagbabawalan na wala kaming karapatang magsalita. Sino kayo? Diktador? Ano, diktadura na ngayon? Totohanin natin paging diktador. Pagbabawalan niyo yung mga tao na ipinanganak at kahit na taga-Ukraine, taga-Russia, pwede magsalita. Opinion. View mo doon sa anong pangyayari. Buwa ka ng inan nyo. Wag pigil-pigilan niyo ako. Kala niyo mapipigil niyo yung bunganga ko. Hi Ruth, Chikot, diba? Ano, bunganga ko ba yung pingilan ninyo? Mapipigilan yung bunganga ko pag ipinatumba nyo ko. Diba yan ang gusto nyo? Papatumba nyo. Ay, by the way, yung Facebook ni Pebbles, Chororot, Tusok, si Mother Pebbles, pinatumba na. O taning, ito ba sinasabi mo? Yung taning na yung bagman? Ang sabi niya, sana daw lahat ng Pilipino maging katulad niya. Ulul! Maging katulad ng swindlers, extortionista, kiss ass, gamit ang pera ng bayan. O, yung PCSO 433 ang nanalo dyan. Hindi nyo pa pinaimbestigahan. Sino ang ano niyan? Ang promotor yan, yung manager mo. Sasabihin mo, sana ang mga Pilipino, ayan na, yung taning na inaidolo nyo na sinasabi nyong magaling sa panggagancho. Saan ka nakakakita ng taong magpapanggap na may taning ang buhay para humingi ng pera sa inyo, pangkape, pang lahat, pang luho niya. Tapos sasabihin niya ngayon na, na siya ay nag-ipon for 10 years. 2017 nang lilimahid, nangingikil sa inyo. Open your minds, people. Ginagago kayo. 433 na nanalo sa PCSO. Maniwala kayo, ilagay nyo na yan sa Guinness Book of Record. Sino ang behind yan? Manager niya. Oh, hindi pa iniimbestigahan. Nung nanghingi sila ng pera sa inyo, namatay ang kapatid ni Mel Robles, okay, na si Jojo Robles, namatay a couple of years ago. Nangikil ng abuloy sa inyo na follower niya. Anong ginawa? Binagbigay kayo. Pero nagbigay ng 30 million sa 2022 campaign ni BBM. Imagine ninyo, may pera pa lang, 30 million na pangbigay sa kampanya para maiupo sa PCSO, pero nung namatay ang kanyang kapatid, nangikil sa inyo. Sige nga, gamitan nyo ng pinaka matarik na logic. Ginagago kayo.
Tapos sasabihin niya ngayon, sana lahat ng Pilipino makatulad niya pa travel sa Japan. At what? At the expense of what? Sa pag-kiss ass sa babaeng ahas? Sa pag-manipulate ng PCSO? Tangay na ginagago kayo harap-harapan. Saan ka makakakita? Vlogger ako, maraming vlogger na hindi nagagawa, especially sa Pilipinas. Diyan yung pabalik-balik sa Canada, sa Japan o kung saan man. Vlogger, dapat nga imbestigahan yan eh, kung anong hawak na passport niyan. Baka mamaya nakadiplomatic yan, hindi natin alam. Dahil kaya nila ilutong Macau ang kwento sa atin. You know, lutong Macau lahat. Oh, ano gagawin ninyo? 2017, nangikil. I don't know kung kailan namatay si Jojo Robles. What year? Oh, nangikil kayo sa taong bayan. Nanghihingi kayo ng pera, nangikil. Nangikil ka? Kung ako kapatid, meron pala ako 30 million. The nerve. Nagagamitin ko si Taning para mangikil sa tao, para sa abuloy. Ano to? Talagang mahina ang kukote ng mga followers mo? O talagang bulag lang kayo? May pangbigay na 30 million sa kampanya ni BBM, pero sa namatay ang kapatid, walang pang abuloy. Ay nangikil, nagmakaawa, di ba? Nagpanggap na walang pera. Mga ganyan. Nakaipon ng 10 years, anong year na ngayon? 2023. So supposedly 2013, di ba? May pera ka dahil 10 years ka nakaipon. Pero 2017, nagpanggap, mamamatay na ako. Tapos sinawagan siya ni Kelly. O ano bang problema mo, Kelly Kellogg? So kaibigan ko dito sa California kasi dito siya nagpanggap na mamamatay siya eh. Sabi ni Kelly, Taning, dadali na kita sa ospital. Ano bang nararamdaman mo? Tapos sabi niya, ano ka ba, Kelly? Drama-drama lang yun para makakuha ako ng pera sa mga followers ko. At saka dapat, Kelly, sa isa pagbablog, sa ganito, may vested interest ka. And true enough. Andyan ngayon. Ini-enjoy mo yung panggugoyo nyo. Pero wag ka pa sisiguro, baka pag hinila na ni Aida yung dalawa mong paa. Yun. Ang buhay, mga palangga. Si palangga na kausap ko, palangginging. Ang buhay, hindi lahat pera-pera. Especially kung nasa gobyerno ka. You promise, sumumpa kayo, nas paglingkuran nyo yung gobyerno. Ang perang yan. Pag kinuha ka na Taning, na matuluyan ka sa sinasabi mong may Taning ang buhay mo ni Aida, good luck sa'yo. Tapos nananakot pa kayo, tumba-tumba. Pinatumba po nila yung page ni Pebbles Chorotosok. Later, isi-share ko yung ni Mother. Oh, yan, may knowledge sa'yo yan. Lahat ng kaletsyahan mo, alam niya. Bakit nyo pinatumba yan? Diktador? Hindi kayo magwawagi dahil ang taong bayan, ang katotohanan, ang mag-explore o mag-explode sa buong sambayanang ito. Ginagago kayo. Hanggang ngayon, 433 katao, hindi nanalo sa loto, walang investigasyon. Oh, yung 537 pesos na binilan ng Department of Agriculture na sibuyas at ibinenta ng 170 pesos para pabanguhin ang kadiwa. Iba ang kadiwa ni Marcos Sr. at kadiwa ngayon ng DA. Nung unang panahon, nung kabataan natin, dahil sinasabi ko rin yan sa inyo, na bumibili ako sa kadiwa kasi mura nung bata ako. Okay? Bumibili kami. Alright? Kasi nung lumipat kami from probinsya, 1987, may kadiwa pa eh. Although wala na si Marcos noon, 'di ba? 1986, may mga kadiwa stores pa na natitira bago nila totally abolish yan. Ang misyon noon ni Senyor para dalhin ang mga produkto from the karatig probinsya direct from the farmers, ibenta dyan sa FTI, 'di ba? Protektahan ang mga local farmers para maibenta yung kanilang mga produce sa diretso sa tao at sa murang halaga. Hindi yung bibili ng gobyerno, pera ng gobyerno 537 per kilo, tapos ibibenta ng 170 para what? Para magsabi lang natin sa taong bayan na bumaba sa kadiwa 170 pesos per kilo, pero yung 170 pesos per kilo, dyan lang sa particular area na yan. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. And do you think tatahimik lang tayo because we're supporting the Marcoses? We're calling them out. Huwag nyo kaming gisahin sa sariling mantika kung sino man yung mga nasa paligid ninyo. Imagine ninyo, hindi ba pang gagago yan?
Bibilin mo ng 100, diba? Bibili ng mataas, pera ng gobyerno, pera ng bayan, ibebenta ng mababa, tanginang nakikinabang smugglers, hoarders. Anong babangon? Walang babangon. Ang babangon yung mga oligarkiya na sinumpa natin in the past. Kayo ang babangon, party kayo dito, party doon. At the expense of people's tax money. Tapos bibigyan lang natin yung mga kababayan natin ng 3-10 kilong bigas. O magbibigay tayo ng, okay yun, yung 10,000 sa OFW for 100 katao na OFW. But we are 110 million Filipinos. Ang binigyan is 100 ng, well, wag na natin sabihin yung buong population. Ilan ang OFW na bumabalik na displaced? Ilang OFW na sinamantala ng mga amo nila? Ilang OFW na bumabalik na pantay na yung paa? Yun ang suportahan. At dapat long-term ang solution. Hindi man ako ekonomista, pero alam natin yan as common tao, long-term. Bigyan ng tamang laban ang mga SME, mga maliliit like us. Kung ang malalaki lang, mga negosyante, ang kumikita, at ang mga suppliers nila ay hindi nila binabayaran ng on time. Dahil, walang magawa yung suppliers eh. Naging supplier ako nung nasa Pilipinas ako, pero hindi naman ako nakaranas ng ganyan. Kasi I remember, nung nag-start ako ng maliit kong business, maliit lang naman yun, kasi yun yung nagamit ko nung pumunta ako ng Amerika. I used that business, nung nag-apply ako ng student, visa. Yung negosyo yun, ang laki na naitulong sa akin, yun ang ginamit ko as passport to go here in the States. Ang mga kliyente ko dyan, well, ayoko na, mga big hospital na mga kilala mo. Let's say St. Luke's, yan, client ko yan. In fairness, nagbayad naman yun ng tama. Within 30 days ang kanilang, 30 days or 60 days. 60 days is okay. Well, maano pa rin yun, matagal pa rin yun sa mga suppliers like me na wala namang malaking pondo. So, nakikiusap tayo na pwede ba bayaran na yung 30 days. Within 30 days yung sinupply nating produkto sa kanila. Tapos, wala naman ako so far experience in my part during nung nandyan ako sa Pilipinas na nagsusupply ako ng aking produkto and service na experience na ganyan. Pero ito yung mga naririnig ko. Sabi sa akin, friend, nagsupply kami dito sa company ni Villar. Ayan. Namimit ko, Sir Mark Villar, Senator Villar, I hope mapanood mo to. Sana po na-meet tayo. You seem so nice person when I met you during, was that May 9? Nalala niyo po? I don't know, baka nakalimutan niyo na yung alindog ko. But anyway, mukha naman kayong mabuting tao. Pero may nakarating sa akin, nakikiusap lang ako. Yung suppliers po ninyo, hindi daw po binabayaran, baka hindi nyo alam. Hindi nyo binabayaran ng on time. Marami sila na nag-ano sa akin. Actually, even before the election, sinabi na to sa akin na hindi nyo binabayaran yung on time. Pinapaikot lang naman nila yung kanilang kita. Pinapaikot lang nila yung kita sa inyo. So kung babayaran nyo sila ng 6 months o 1 year, paano naman sila makakasurvive? Kung may mga bills sila, may pinapaaral silang anak, kumakain sila, may mga tao din sila na pinapasweldohan. Sir, nakikiusap po ako sa inyo, hindi ko kayo buboljakin. I'm calling you out, sir. Baka pwede nyong silipin yung accounting ninyo. Please, ibayaran nyo yung kaninyong, ang tawag dito, yung mga suppliers ninyo. Bayaran nyo ng on time para naman maganda yung New Year nila. Mapaikot nila yung kanilang puhunan. Hindi na kasi binabayaran ninyo. Tapos, meron pa po kayo ito, para ma-validate nyo po na tama yung sinasabi ko. Nasunog po yung, may nasunog kayong establishment. Ang sinasabi po ng mga tao ninyo, hindi kayo nakapagbayad kasi yung accounting department is nasunog, something like that. Wala ba kayong file sa online? Wala ba kayong backup file? Hindi po sila nabayaran. Kaya po ako galit na galit. Hindi ko to problema, pero problema to ng aking mga kababayan at mga kaibigan ko na nagre-report sa akin o randomly na tao na hindi ko kakilala na hindi daw po binayaran ng kumpanya ninyo ang mga suppliers ninyo kasi ang dahilan, kasi nasunugan po kayo. Tama ba yun? Problema ba ng suppliers na nasunugan kayo? Yan, laki-laki po ninyo na business ninyo, Cynthia Villar. Madam,
Yun po yung report sa akin. Baka naman po, pwede nyo tignan ito, baka hindi nyo to alam. So I'm just telling you now. Ito yung report ng tao na hindi nyo sila binayaran ng accounting ninyo. Ang sabi, nasunugan, kaya matagal pa magbayad. Tangina. So nasunugan na nga yung mga, nasunog kayo, yung mga tao, sunog din yung buhay nila, ganon. Eh ma'am, kumpara tayo sa pagbangon, Sir, Villar family, kumpara tayo sa pagbangon, simulan nyo ng repasuhin yung ano ninyo. Tignan nyo yung accounting ninyo kung sino ang nagpapahamak sa inyo. Kung hindi nyo to alam, then tignan ninyo yung accountant ninyo, accounting ninyo, tignan ninyo bakit hindi nababayaran ang mga suppliers ninyo. Mga palangga, tinga pa lang to ang pinag-uusapan natin na problema ng bayan. Isang kumpanya pa lang to, how much more yung iba pa? Oh, balikan natin. Tapos tapos itong mga ano na to. Pati si Tuning, nananahimik na ba si Tuning? Nakalikom na kasi 5 million eh, baka higit pa. 'Di ba? Wala kayong mga yagballs, wala kayong pagmamahal sa taong bayan. Kasi alam niyo madali lang ibangon ang Pilipinas. Madali lang. Kung na-pinpoint niyo na yung mga nagluluto, nagsusupply ng pulburon sa PNP. Pakita niyo yung mga yagballs ninyo. Itayo niyo. Para itapang ninyo na imbestigahan o silipin yan. O kung na-pinpoint nyo na what? Meron na bang ebidensya? Kung may ebidensya na, i-relieve nyo na. Tapang lang. Para ka lang na isang barangay na ginagago ka na, isang maliit na community, ginagago ka na ng mga tao mo, tatanga-tanga ka pa rin. So hindi ka irarespeto ng iyong community kapag nakikita nila yung leader o isang punong barangay na kaya lang na mga bugoy sa komunidad. Papakita mong tough ka. Kasi kung ako punong barangay, ikaw, umayos ka. Alam ko ang ginagawa mo, I'm warning you. Isa na lang, bibingo ka na sa akin. Hindi yung sasabihin ni Azurin, bigyan natin ng second chance ang mga kriminal. Tangina, second chance. Patay na yung mga kapatbahay natin, mga kamag-anak natin, pinatay na ng mga walang hiya. Then yung pumatay, bibigyan natin ng second chance? Really? Walang babangon. Ang babangon, yung mga nasa gobyernong tiwali. Yung mga inupo dyan ni Pangulong Marcos. ASEC, undersecretary ng mga tiwali, na guys, you're having fun. Ngayon, magta-travel na naman, kagagaling lang ng BBM sa China, magta-travel sa Switzerland, babalik ng Japan, chuchu, at kung saan-saan pa. You are enjoying the perks at the expense of Filipino taxpayers. Kaya naman, kung makakiss us kayo, di ba? Hanggat ilalim, ikikiss us ninyo. Kasi gusto nyo hindi nyo kasi kaya, yung katulad namin mga OFW na we can travel at the expense of our own money, hard-earned money, hindi nyo kami kayang pantayan. Kasi wala kayong dignidad. Kayo magkikiss us para makaibit-bit kayo sa loob ng eroplano para ma-enjoy ninyo ang diplomatic immunity, passport, and everything. But you are not doing the right thing para sa ating mga kababayan. Okay lang yung mga ganyan sa totoo lang kasi part yan ng gobyerno. But yung pangako ninyo na ibangon, ayusin, o yung pangalan yung sa video ni First Lady, palpak ng OPS dyan, ang PCO dyan, President PCOO, dating PCOO, I think binalik na nila from OPS to PCOO. Palpak yan, mamaya na ako tutok dyan. Let's talk about that later. Pinahamak ninyo. Later on, I will talk about that. Not this, but not at this video. So, yun lang. Nakakarimarim. Ang dami. May kaibigan ako. Kalilipad lang. 3 kaibigan ko. O, nasa Singapore. Naghahanap ng trabaho doon. May kakilala. Ganon. Sabi ko sa kanila palangga, lumipad kayo. Kung pwede nga lang, lumipad kayo papuntang Amerika. Then I will, help you. I can help you, guide you. Not financially, but I can guide you. 'Di ba? Kasi wala naman akong power. 'Di ba? Ito lang ang power tsaka bunganga ko. Tapos ngayon tatakot-takutin niyo yung mga taong nagko-call out. Sino ang nagbigay ng basbas kay Taning para magsabi? Sabi niya na nag-message sa akin na pag may problema ka sa gobyerno, mag-message sa kanya. You have to understand kung ano ibig niya sabihin. Powerful ka? Ganon ba kapag nagka-AIDA? Masyadong lumaki ang nagka-hydro yung ulo mo?
Sino ka? Isa ka lang namang manggagancho. Nagpanggap na may taning ang buhay para makatikim ng noodles. Nakakahiya. Huwag mong sasabihin na dapat lahat ng Pilipino katulad mo. Dahil hindi kami katulad mo na nanggagancho, nag-extort ng pera. Tumarap ka sa salamin. Hiramin mo ang salamin ni Boy Abunda. At isusuka mo yung sarili mo dahil alam mo na nang-extort ka ng pera sa mga politiko. Hindi lang isang politiko. Huwag kang mag-deny. Dahil hindi masaya ang buhay mo. Alam mo, ang mga palangga, ang buhay, ang pinakamasayang buhay sa mundong ito, wala kang tinatapakang tao, hindi ka nangako dahil hindi ka nagpaawa na may taning ang buhay mo. Hindi ka nagnakaw ng pera ng bayan, hindi ka nanloko ng politiko o kung sino pa man. Ang pinakamasarap sa buhay, yung nakakakain ka ng maayos, kahit pa paano may trabaho ka, kasama mo yung pamilya mo, whether yung kape mo, 3-in-1 o Starbucks o pinakamasarap na kape, as long as you're together with your family and your loved ones na wala kang inaapakan ng tao, that's the best success in the world. Do you think maiinggit kami sa pag-extort nyo ng pera? Walang nakakainggit sa panloloko sa Pilipino. Never ever akong mainggit tayo sa mga pangloloko ng tao. Yan kasi ang laro sa Pilipinas. Yan ang pinakamalungkot na kultura sa ngalan ng gobyerno na kapag nakadikit ka kay komisyoner, nakadikit ka kay senador, feeling mo taas noo ka na dahil what? You have the power and money. Pero pag kinuha kayo ni Aida, kinuha kayo ng delubyo, then you will realize, doon nyo walang marirealize na yung jutang gini ng hitad na maharlika na yun, tama pala yung sinabi niya. Anong gusto nyo? Puro na lang ibangon ng Pilipinas, puro na lang tuwid na daan, puro na lang pagbabago, simulan nyo yung pagbabago sa sarili ninyo. Imbis na magpa-renovate tayo, dyan, issue pa yan, Diyos ko po, sinabi ko na to, itong renovation dyan sa bahay pangarap, hindi ko pa nga natakilan, pero alam ko na yan ahead of time. Ayoko lang pangunahan, pero ngayon lumabas na sa media. Imbes na mag-renovate tayo ng mga buildings, ng mga estruktura sa ating gobyerno na hindi naman kailangan, ibigay natin sa bayan, yung ibalik natin, ang daming nagugutom. Hindi ba kayo naaawa? Lumabas kayo sa Forbes Park, lumabas kayo sa inyong mga bonggang-bonggang mga condominium o mga bonggang-bonggang mga bahay. Hindi yun nakikita yung larawan ng kahirapan? Well, galing kayo sa bahay nyo, air condition, maganda, bongga, chuchu-chuchu, ang sarap ng pagkain nyo. Pero the moment you drive your car outside from that exclusive village, you will see the real deal ng Pilipinas. Mahirap, may namamalimos pa rin. Sa Amerika, I will tell you something, di ko naman kino-compare. Ang mga naglilimos dito, well, mga nagsisinghot ng polburon. Pero sa Pilipinas, ang mga namamalimos o yung mga displaced dyan, mga homeless, they're there kasi wala silang makain. Nalipasan sila ng gutom o kinain na rin sila ng droga dahil hindi pa kayo nahihiya? I'm calling you, all of you. Paglabas nyo sa bonggang bahay ninyo, bahay na bato, bahay na kung ano pa man, nakikita nyo yung kahirapan ng tao. Mahirap pa rin. And you've been to places. You've been to Europe, you've been to Asia, you've been to Mars, kung saan pa man. Nag-e-enjoy kayo dito pag pumunta kayo sa Amerika. Of course, di ba? Iba pa rin, di ba? Pumunta kayo sa Japan. Ngayon, ang dami mga nagja-Japan ngayon. O sa UK. Can you just, yung experience ninyo na maganda, dalhin nyo sa bayan natin. Ibangon nyo sila. Instead na nakawin nyo yung pera, mga jutang dyanin ninyo, ibuhos nyo sa mga barangay, mga programa, kung ano-ano pa man. Na kung ano yung mga local production nila dyan. Sabi ko nga, kung kayo ay sa Davao, marami kayong buko dyan. O, turuan nyo yung mga tao kung paano gumawa ng buko candy, buko pie, buko wine, buko lahat. Kung pwede lang yung buko gawing damit para maging pera yung mga yan. O, pumunta ka sa Ilocos, maraming malunggay, gawin yung malunggay wine. I-ano nyo yung tao, which is ganyan ginagawa ni Senator Aimee Malunggay, and that's good thing. Pumunta ka ng, what do you call it?
kung saan pa man, o pumunta ka ng Rojas City, di ba? Ang daming mga seafood capital dyan. Maraming mga local farmers na they don't know what to do dun sa kanilang mga excess na produkto. Turuan nyo mag-preserve, mga ganon. Kasi marami mga lugar na kulang pa sila sa education. And the government is the responsible to do that. You guys. Hindi yung punta kayo, payabang na mga jutang gini ng mga LB nyo, mga channel, gatay si Jenky, may channel. mga, you know, whatever. Designers din nyo, mahiya kayo. Tapos sasabihin nyo, proud to be ay, my God. Alam mo ito, I'll tell you. Kahapon, you know, I met this client here in Westwood. Okay, dito. Sa Westwood, malapit. Westwood, California. Santa Monica. Sabi niya sa akin, so, how's your government doing? How's your new president? Even I have a lot of frustrations here. Sabi ko, we're doing good. How's your new president? Sabi ko, he's fine. Actually, sabi ko sa kanya, he's just back from China with this chuchu-chuchu. I did not see any negative. You know why? Any negative comment na, ito, si ganito. Dati kasi Balanga, before the election, even wala pang 2022 election, pag tinatanong ako randomly ng mga clients ko na, you know, sometimes kausap mo sila, sabihin sa akin, so who's your president? Duterte and the Marcos, kasi Marcos is very famous. How's this Imelda, Sapatos, how's this chuchu? Sabi ko lahat yun lies. Sabi ko, well, there's the perfect government. Yung defense ko sobrang, no, that's not true. Chika-chika lang yan. Sinisira lang siya, sinisira lang yung Pangulong Duterte, sinisira lang yung Pangulong Marcos, nito mga dilawan na ito, ganito, ganyan. Yun ang lagi kong sinasabi. Kinuwento ko yun sa mga vlog ko. Dinidefend ko to the highest level. Ang sabi pa nga, di ba naikwento ko sa inyo, how about your, yung si former Imelda Marcos, yun the 3,000 shares, kasi yun yung pinasikat nila. Anong sagot ko dyan? Sabi ko, hindi nga ako first lady, I have a lot of shoes. How much more pa siya, first lady? Ang depensa ko from day one, because umaasa ako babangon muli. But ngayon, tinatanong ako, kumusta ang gobyerno? Sabi ko nga, hindi ako nagsalita ng any negative sa kanyang mga appointees. Sabi ko, we're good. All good. Ganun lang. Short. Wala yung, you know, like nung panahon ni Pangulong Duterte, sinasite ko, eto, ginawa niya, ito, chuchu. Like yung mga drug addict, ganun. Binibigyan niya ng chance na magbalik loob sa gobyerno. Tapos, talagang sabi ko, napakatapang ng presidente during that time kasi even yung mga oligarchs, di ba, binangga niya lahat-lahat. Hindi man naging perfect yung kanyang gobyerno during that time. Sabi ko, may balls, may ganito, may ganyan. Pero ngayon, alam nga naman sasabihin ko dito sa mga Amerikano, oh, sabi ko, the government right now, you know, the Department of Justice, my God, yung kanyang anak is na-involved sa ganitong droga, pinalabas, you know, bongga. Alam ka naman sabihin kong ganon. Hindi sinisira ko yung sarili kong bayan. That's why I'm trying to call you guys out para maitama ang mali. Tama ba? Maitama ninyo ang mga kaletsyahan ninyo, but I doubt it. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, yung presidente namin ngayon, bonggang-bongga, pinasakay niya yung yung administrasyon ngayon, pinasakay niya yung mga mainstream media sa aeroplano niya para hindi na siya batikusin. Alam nga na sabihin ka at the expense of people's money. Alam nga naman sabihin kong ganon. As a Filipino, you have to protect your own country. Hindi ako katulad ng mga dinawa na siraan mo dito, siraan mo yung Pilipinas sa ibang lahi. Kasi I am looking forward na mag-succeed ang gobyernong ito. Kaya me as a supporter na nakasama, Day 1 pa lang, electoral protest, itinaya ko alindog ko, kinabangga ko lahat ng mga jotang nang pumunta dito, sumira sa Duterte Marcos. Alam nyo na yan, di ko na kailangan pang balik-balikan yan. Umaasa ako sa pagbangon muli. Pero kung ganito, jotang na, ayan, tapon yung tubig ko. Walang babangon. And I'm here to continue calling out you, mga wala kayong pagmamahal sa bayan. Itama ninyo, mamaya po, magbablog pa ulit tayo, and I'm going somewhere tomorrow. I'm so excited for my escapades. Okay, my itinerary tomorrow. By the way, can you follow Lola's itinerary on YouTube? Balanga. Ano doon yung mga itinerary ko? Nandun yung mga escapade ko, sexcapades. Pwede lang. Diba? Anyway, this is your Lola Maharlika. Isang beses lang po tayo mabuhay sa mundong ito. Taas noo. Kahit kanino. Dahil hindi bayad ang prinsipyo ko ni 5
Hindi katulad ninyong lumamon kayo at the expense of people's money, taxpayers' money. Maharlika po para sa 2020. No, just kidding. I love you guys. Thank you for being here. Thank you. God bless Philippines. I hope makita natin sa ating lifetime na totoong may pagbangon. Ingat kayo. See you later.